Ang malakas na kalabog ng aparador sa maputik na lupa ang huling tunog na narinig ni Arabella bago tuluyang bumuhos ang langit. Kasabay ng bawat patak ng ulan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid, nanginginig, habang pinagmamasdan ang lahat ng gamit nila, ang ilang damit, ang mga lumang laruan, ang natitirang mga lata ng gatas, na nakakalat sa labas ng inuupahan nilang kwarto. Itinapon na parang basura. Sinabi ko na sayo, Ara. Hanggang ngayon lang ang palugit mo. Ang sigaw ng landlady, si Aling Puring, ay parang kulog na sumasabay sa ulan. 3 buwan ka nang walang bayad. Pasensyahan tayo. Hindi makasagot si Ara. Ang lalamunan niya ay tila may malaking batong nakabara. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at yakapin ang 4 na maliliit na katawan na nanginginig sa likod niya. Sina Leo, Luke, Liana at ang bunso, si Liam. Ang kanyang 4 na biyaya. Ang kanyang 4 na dahilan para mabuhay. Mommy, I'm cold po, bulong ni Liana, ang kaisa-isa niyang babae. Mommy, gutom na po ako, sabi naman ni Luke, habang si Leo ay tahimik lang na umiiyak. Napapikit si Ara. Ang puso niya ay dinudurog. Hinawakan niya ang mukha ng pinakamaliit sa lahat, si Liam, na nakatingin lang sa kanya na may pagtataka sa mga mata. Mga mata na. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan at iyak ng kanyang mga anak, biglang nagring ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito mula sa bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Sa normal na araw, hindi niya ito sasagutin. Pero ngayon, kahit anong pag-asa, kahit gaano kaliit, kakapitan niya. Hello, halos pabulong niyang sagot. Hello, is this Arabella Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Oo po, ako nga po. Good morning, ma'am. I'm calling from Prime Manpower Agency. We received your application online. Mayroon po kaming isang urgent hiring. Isang kliyente namin ang nangangailangan ng all-around yaya, stay-in. Malaki ang sahod, ma'am. 30,000 a month. 30,000. Natigilan si Ara. Ang halagang iyon ay parang isang milagro. Sapat na para sa upa, sa pagkain, sa gatas, at sa lahat ng pangangailangan ng mga anak niya. Sapat na para itayo silang muli. Saan po yan? Tanong niya, ang boses ay puno ng pananabik. Sa Alcazar Residence po sa Makati. Kailangan na po nila ng makakausap ngayon din kaya niyo po bang pumunta for an interview? Hindi na nag-isip pa si Ara. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Opo. Opo, pupunta po ako. 1 oras ang lumipas. Matapos iwanan pansamantala ang mga bata sa isang kapitbahay na naawa sa kanila, naroon na si Ara sa harap ng isang mansyon na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan. Ang mga pader ay napakataas. Ang bakal na gate ay tila mas malaki pa sa dati nilang bahay. Mula sa labas, tanaw niya ang malawak na hardin na perpekto ang pagkakaalaga. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Nanginginig siyang nag-doorbell. Isang unipormadong kasambahay ang nagbukas ng maliit na pinto. Ako po si Arabella Reyes. Para po sa interview. Pinapasok siya at dinala sa loob ng bahay. Napalunok si Ara. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ang kanyang sarili. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Isang malaking hagdanan ang nasa gitna, paikot paakyat sa 2nd palapag. Dito po tayo, ma'am, sabi ng kasambahay. Hinihintay na po kayo ni sir sa kanyang study. Ang bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay parang ang bigat. Ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong kaba at pag-asa. Ito na iyon. Ang bagong simula para sa kanila ng kanyang mga anak. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ang kasambahay. Sir, narito na po ang aplikante. Let her in, isang boses mula sa loob ang sumagot. Isang boses na pamilyar. Isang boses na malamig at may otoridad. Dahan-dahang binuksan ng kasambahay ang pinto at sinenyasan siyang pumasok. Pumasok si Ara sa isang silid na napapaligiran ng mga libro. Sa gitna nito ay isang malaking mesa. Nakatalikod sa kanya ang isang lalaking nakaupo sa isang leather na upuan, nakatingin sa malaking bintanang salamin.
Suot nito ay isang mamahaling suit. "Good morning po, sir," nauutal na sabi ni Ara. Dahan-dahang umikot ang upuan. At sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang dugong umaakyat sa kanyang pisngi ay biglang nanlamig. Ang lalaking nasa harap niya. Ang perpektong panga. Ang matangos na ilong. Ang mga mata na dati puno ng pagsinta pero ngayoy blanko at malamig. Ang mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan. "Miguel." Nakatitig ito sa kanya, ang pagkagulat ay saglit na gumuhit sa mukha nito bago napalitan ng isang malamig na maskara. Tila hindi rin ito makapaniwala sa nakikita. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, sa kanyang basang buhok, sa kanyang lumang damit, sa kanyang pagkatao na tila nilamon na ng kahirapan. Binuksan ni Miguel ang kanyang bibig. Ang mga salitang lumabas dito ay hindi ang mga salitang inaasahan niya. "Hindi, kumusta ka na? Hindi, anong nangyari sa'yo?" Sa halip, sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi nito, "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Para kay Miguel Alcazar, ang oras ay huminto. Sa loob ng kanyang marangyang study, kung saan ang bawat libro sa estante at bawat piraso ng kasangkapan ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Arabella Reyes. Hindi siya ang Ara na huli niyang nakita, ang estudyanteng puno ng pangarap, na ang mga mata ay nagniningning sa tuwing sila'y magkikita. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat, ang kanyang damit ay luma at bahagyang basa, at ang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pader na mahirap basagin. Pero sa likod ng pagod at hirap na iyon, nakita pa rin ni Miguel ang dati niyang kilala, ang tibay, ang hindi pagsuko na nakaukit sa paraan ng kanyang pagtayo. "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Ang mga salitang iyon ay kusang lumabas sa bibig ni Miguel, mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Isang depensa. Isang biglaang pader na itinayo niya sa pagitan nila dahil sa gulat. Ang tanong ay sinagot ng katahimikan. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Ara, ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Hindi takot ang nakita niya, kundi galit. Isang galit na matagal nang kinikimkim. Bumalik sa alaala ni Miguel ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Ang malamig na boses ng kanyang ina, si Doña Elvira, sa kabilang linya ng telepono. "Hiwalayan mo ang babaeng yan, Miguel. She's not for us. Isa lang siyang distraksyon. Kung hindi mo siya hihiwalayan, sisiguraduhin kong mawawala ng trabaho ang tatay niya at mapupunta sa kalsada ang buong pamilya niya." Ang takot. Ang kanyang kaduwagan. Iyon ang bumalot sa kanya noon. Pinili niyang saktan si Ara sa pag-aakalang iyon ang paraan para protektahan ito. Isang desisyon na pinagsisihan niya gabi-gabi. At ngayon, heto si Ara. Sa pamamahay niya, nag-a-apply bilang kasambahay. Ang katotohanan ay parang isang malaking sampal sa kanyang mukha. Isang malakas na sampal ng pagkakasala. "Hinihintay ko ang sagot mo, Miss Reyes." Pag-ulit niya, sinusubukang ibalik ang kanyang formal na tono bilang isang si. "Nandito po ako para sa trabaho, sir," sagot ni Ara, ang bawat salita ay may diin. "Kung hindi po available, aalis na po ako." Akmang tatalikod na si Ara nang pigilan siya ni Miguel. Wait. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Ang dapat niyang gawin ay paalisin ito. Ang dapat niyang gawin ay umiwas sa komplikasyon. Pero ang makita siyang umalis muli, lalo na sa kanyang kalagayan, ay parang inuulit lang ang kasalanan niya noon. "You're hired," sabi niya, at nagulat din siya sa sarili niyang desisyon. Bago pa man makasagot si Ara, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira Alcazar, na may daladalang tasa ng tsaa. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa hangin sa silid. "Miguel, sino itong kausap mo?" tanong ni Doña Elvira. Ang mga mata ay sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. "Mom, this is Arabella Reyes. Siya ang bago nating yaya." Tumaas ang kilay ni Doña Elvira. "Yaya?" "Miguel, look at her. Mukha siyang galing sa kung saang eskinita. Sigurado ka ba rito?" "Mom," mariing sabi ni Miguel. "She needs the job. And we need the help." Mumisi si Doña Elvira, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata.
Humarap ito kay Ara. So, ikaw pala yon. Ang galing naman ng tadhana. Ang babaeng muntik nang sumira sa kinabukasan ng anak ko, ngayon ay magiging katulong sa pamamahay ko. Be careful, Miguel. Ang mga ganitong klaseng babae mga oportunista. Nakita ni Miguel ang panginginig ng kamay ni Ara. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Pero hindi ito sumagot. Yumuko lang ito. Ang pananahimik na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Kinagabihan, hindi mapakali si Miguel. Naglalakad siya sa pasilyo ng ikalawang palapag nang may marinig siyang mahinang tunog. Isang awit. Isang oyayi. Sinundan niya ang tunog hanggang sa huminto siya sa harap ng isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto para sa mga katulong. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. At ang nakita niya ay isang eksenang bumago sa lahat. Sa isang maliit na banig sa sahig, nakaupo si Ara. Sa paligid niya ay 4 na maliliit na bata. 4. Ang puso ni Miguel ay biglang kumabog ng mabilis. Niyayakap ni Ara ang mga ito habang kinakantahan ng isang pamilyar na oyay, ang kantang madalas nilang pakinggan noon sa kolehiyo. Ang kwarto ay maliit at simple, isang malaking pagkakaiba sa karangyaan ng buong mansyon. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, nakita ni Miguel ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Nakita niya ang isang ina. Isang ina na kayang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang sistema. Isang halo ng matinding pagsisisi, lungkot, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Kinabukasan, ang tensyon sa bahay ay mas lalong tumindi. Nasa sala si Miguel, nagbabasa ng dyaryo, nang dumaan si Ara na may dalang isang tray ng kape para kay Doña Elvira. Salamat, Yaya, sabi ni Doña Elvira. At habang inaabot ni Ara ang tasa, sinadya nitong gumalaw, dahilan para matapon ang mainit na kape sa mamahaling puting carpet. Are! Nako, ang init, sigaw ni Doña Elvira, kahit halatang hindi naman siya natapunan. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang tanga-tanga mo naman. Napakamahal ng carpet na iyan. Tumayo si Miguel, ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang ulo. Mom, it was an accident. Manahimik ka, Miguel. Tumingin si Doña Elvira kay Ara na may ngisi ng tagumpay. Yaya, linisin mo yan. Ngayon din gamitin mo ang mga kamay mo. Nakatayo lang si Miguel naninigas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Ara. Pero tulad ng dati, sa harap ng kanyang ina, siya ay napipi. Ang kaduwagan niya ay muling lumabas. Napayuko si Ara. Walang salita. Kumuha siya ng basahan at lumuhod para punasan ang natapong kape. Bawat punas niya sa sahig ay parang isang sampal sa pagkatao ni Miguel. Nang matapos, tumayo si Ara at tinawag ang kanyang mga anak na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok. Leo, Luke, Liana, Liam, halika na mga anak. Maglaro tayo sa labas. Umalis si Ara kasama ang 4 na bata, hindi man lang tumingin sa direksyon ni Miguel. Ang tingin niya ay blanko, na parabang isa lang siyang kasangkapan sa bahay na iyon. Habang pinagmamasdan ni Miguel ang pag-alis nila, ang kanyang mga mata ay napako sa 4 na maliliit na bata. 3 sa kanila ay magkakamukha. Ngunit ang isa, ang pinakamaliit na tinawag niyang Liam, ay biglang natalisod. Mabilis siyang tinulungan ni Ara. At nang tumayo ang bata, napatingin ito sa direksyon ni Miguel at mumiti. Isang ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Hindi. Hindi maaari. Ang ngiting iyon. Ang paraan ng pagkurba ng mga labi. Ang kislap sa mga mata. Iyon ang ngiti ng mga Alcazar. Ang ngiti na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang ngiti ng kanyang ama sa mga lumang litrato. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang tanong ang umalingaw-ngao sa kanyang isipan, isang tanong na nakakatakot alamin ang sagot. Bakit pamilyar ang ngiti ng batang yon? Para kay Arabella, ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga Alcazar ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang karangyaan sa paligid niya, ang kintab ng sahig, ang lamig ng aircon, ang katahimikan na binabasag lang ng utos ni Doña Elvira, ay kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang puso at isipan. Tinitiis niya ang lahat. Ang matatalim na salita ni Doña Elvira. Ang mga pasimpleng pang-aalipusta.
Tinitiis niya ang mga ito para sa apat na dahilan na ngayon ay natutulog ng mahimbing sa kanyang tabi, sina Leo, Luke, Liana at Liam. Para sa kanila, kaya niyang lunukin ang sariling pride. Kaya niyang magbingi-bingihan. Pero may isang bagay siyang hindi kayang baliwalain, ang mga mata ni Miguel. Lagi itong nakatingin. Hindi ito ang mga tingin ng isang amo sa kanyang katulong. Iba. May lungkot, may pagsisisi, at may isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. At ang mga tingin na iyon ay laging napupunta sa iisang direksyon, kay Liam. Palagi niyang nahuhuli si Miguel na nakatitig sa kanyang bunso. Kapag naglalaro ang mga bata sa hardin, kapag kumakain sila, kahit kapag natutulog. Ang mga mata ni Miguel ay laging hinahanap si Liam. At sa tuwing nangyayari iyon, isang malamig na kaba ang gumagapang sa puso ni Ara. Isang hapon, habang nagliligpit si Ara sa kusina, naramdaman niyang nilalagnat si Liam. Ang dating masiglang bata ay matamlay at mainit ang katawan. Agad niya itong kinarga at dinala sa kanilang kwarto para painumin ng gamot. Pinunasan niya ng maligamam na tubig ang noo nito, ang lieg at ang mga braso. Ilve, anak. Mawawala din yan, bulong niya habang mahigpit na niyayakap ang maliit na katawan. Biglang bumukas ang pinto. Si Miguel. Hindi ito kumatok. Pumasok lang ito na parang may hinahanap. At nang makita niya si Liam sa mga bisig ni Ara, ang mukha nito ay biglang nagbago. Ang dating blankong ekspresyon ay napalitan ng halatang pag-aalala. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Miguel, ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Nilalagnat lang po, sir, sagot ni Ara, ang tono ay malamig at formal. Sinubukan niyang takpan si Liam gamit ang kanyang katawan. Hindi pinansin ni Miguel ang pagiging formal niya. Lumapit ito. At bago pa man makagalaw si Ara, inilapat ni Miguel ang likod ng kanyang palad sa noo ni Liam para pakiramdaman ang temperatura nito. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Ara, iyon ay isang paglabag. Isang pagpasok sa espasyo na para lang sa kanya at sa kanyang mga anak. Agad niyang hinila palayo si Liam. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Tumayo siya at hinarap si Miguel. Layuan mo ang mga anak ko, sir. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na matagal nang naipon. Trabaho ko lang po ang pagiging yaya dito. Wala po kayong karapatan na pakialaman ang mga anak ko. Natigilan si Miguel. Tila nasaktan sa sinabi ni Ara. Nakita niya ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mga mata nito. Gulat, sakit at pagkalito. I was just worried, sabi nito, halos pabulong. Hindi po namin kailangan ng pag-aalala ninyo, madiing sagot ni Ara. Kaya ko pong alagaan ang mga anak ko. Ako lang. Ang pag-uusap nila ay naputol nang marinig nila ang boses ni Doña Elvira mula sa pasilyo. Ara! Ara! Nasaan ka na? Hindi mo pa napapakain ang mga aso. Napakabatugan mo talagang babae ka. Kung hindi ka magtitino, palalayasin kita dito. Napapikit si Ara. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Tinalikuran niya si Miguel nang walang paalam at lumabas ng kwarto para harapin ang isa na namang bagyo. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang apat na anghel, hindi mapakali si Ara. Umupo siya sa gilid ng banig at pinagmasdan ang mga mukha nila sa dilim. Sina Leo at Luke, kamukhang-kamukha ng kanilang yumaong ama, si Marco. Si Liana, na nakuha ang kanyang mga ngiti. At si Liam. Ang bunso niyang palaging sakitin. Ang batang may mga matang. Napailing si Ara. Itinaboy niya ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Coincidence lang. Nagkataon lang ang lahat. Hindi maaari. Pinangako niya sa sarili. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan muli ng mga Alcázar. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak, lalo na mula sa lalaking minsan nang dumurog sa kanyang puso. Kinabukasan, narinig ni Ara ang pagtatalo ni na Miguel at Doña Elvira mula sa sala. Hindi niya sinasadyang makinig, pero sapat na ang lakas ng mga boses nila para marinig niya. Bakit mo ba siya laging pinag-iinitan, Mom? She's just doing her job, sigaw ni Miguel. Dahil isa siyang panganib, Miguel. Hindi mo ba nakikita? May dala-dala siyang 4 na bata. 4. Isa siyang malaking problema na naghihintay lang mangyari.
Biglang nanahimik. At pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Doña Elvira sa isang boses na malamig at puno ng kahulugan, sapat lang para marinig ni Ara na dadaan sana sa kanilang likuran. Kung ako sa'yo, Miguel, didistansya ako. At ikaw naman, sabi nito, alam na nakikinig si Ara, bantayan mong mabuti ang mga anak mo, lalo na't may mga lobong nag-aabang. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ara na parang mga balaraw. Isang babala. Isang banta. Napahigpit ang hawak niya sa lailayan ng kanyang damit. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang kanyang mga anak na naglalaro. Tama si Doña Elvira. May mga lobo sa paligid. At isa sa kanila ay ang sarili nitong anak. Hindi na makatulog ng maayos si Miguel. Ang ngiti ng batang si Liam ay isang multo na bumabagabag sa kanya sa gabi at sumusunod sa kanya sa umaga. Ang babala ng kanyang ina at ang malamig na pakikitungo ni Ara ay hindi nakabawas sa kanyang pagdududa, bagkus, ito pa ang nagpaalab dito. May isang katanungan na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan, isang tanong na kailangan niyang masagot, kahit ano paman ang kahinatnan. Hindi na niya ito kaya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Isang umaga, nakita niyang nagpaalam si Ara sa gwardiya. Mamamalengke raw ito. Ito na ang pagkakataon niya. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang kumabog ng mabilis na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Naghintay siya ng ilang minuto bago dahan-dahang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay maingat. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Huminto siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Ara. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ito ng walang tunog. Sumilip siya sa loob. Ang apat na bata ay abala sa panonood ng cartoons sa isang lumang tablet na nakapatong sa sahig. Hindi siya napansin ng mga ito. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang unan ni Liam. Nakita niya ito sa isang sulok, isang maliit at manipis na unan na may punda ng mga cartoon character. Ang simple nitong anyo ay isang sampal sa karangyaan ng buong bahay. Lumapit siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nilalabag niya ang isang sagradong lugar. Nakita niya ang ilang hibla ng itim at manipis na buhok na naiwan sa unan. Maingat niyang dinampot ang isa gamit ang kanyang mga daliri. Mabilis niyang inilagay ang hibla ng buhok sa isang maliit na plastik na supot na inihanda niya at isinilid sa kanyang bulsa. Walang lingon likod, lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Nang nasa loob na siya ng kanyang sasakyan, papunta sa isang pribadong laboratorio, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa salamin ng kotse ay nagbalik sa kanya sa isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Ang alaala ay malabo, basag at amoy alak. Katatapos lang niyang sabihin kay Ara ang mga salitang dumurog sa kanilang dalawa. Hindi na kita mahal. Maghiwalay na tayo. Isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan para sa utos ng kanyang ina. Lasing siya. Punong-puno ng galit sa sarili. Ngunit sa halip na umuwi, ang mga paa niya ay nagdala sa kanya pabalik sa boarding house ni Ara. Nakita niya itong nakaupo sa labas, umiiyak sa ilalim ng ulan. Bakit, Migs? Bakit, tanong nito, ang boses ay basag. Wala siyang sagot. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ito. Isang yakap na puno ng desperasyon, ng pagsisisi, ng huling pamamaalam. Ang kanilang mga luha ay humalo sa ulan. Ang kanilang sakit ay naging isang apoy na hindi nila mapigilan. Ang gabing iyon ang huling gabi nila nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang gabi na pareho nilang sinubukang kalimutan. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa manibela. Ang alaala ay kasing sakit pa rin ang dati. Ngayon, ang gabing iyon ay hindi na lang isang masamang panaginip. Maaaring may bunga ito. Isang bunga na may mga matang katulad ng sa kanya. Pagkatapos niyang ihatid ang sample sa laboratorio, isang crush paternity test, sabi niya, habang nagbabayad ng malaking halaga, ang mga sumunod na araw ay naging isang purong paghihirap. Sa kanyang opisina sa Alcazar Group of Companies, hindi siya makapag-focus. Ang mga papeles na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay parang mga blankong papel sa kanyang paningin. Ang kanyang cellphone ay laging nasa tabi niya, bawat tunog nito ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sir Miguel, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya.
Kanina pa po kayo tulala. I'm fine, Sandra. Just busy, pagsisinungaling niya, pilit nang umingiti. Paulit-ulit siyang umuuwi ng maaga, laging may dahilan para makita si Liam. Pero si Ara ay laging nakabantay na parang isang agila. Isang hapon, nakita niyang naglalaro ng maliit na bola si Liam sa hardin. Dahan-dahan siyang lumapit, may dalang isang maliit na laruang kotse. "Hi, Liam," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Look what I have for you." Pero bago pa man niya may abot ang laruan, sumulpot si Ara mula sa kung saan. "Liam, anak, pumasok na tayo sa loob," sabi ni Ara, ang boses ay matigas. Hinawakan nito ang kamay ng bata at hinila palayo, hindi man lang tumingin kay Miguel. Ang mga mata ni Ara ay nagsasabing huwag kang lumapit. Ang bawat pagtanggi, ang bawat malamig na tingin, ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang study, nakatitig sa kawalan, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw at nag-vibrate. Napatayo siya. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Ang laboratorio. Pinindot niya ang answer at itinapat sa kanyang tainga. "Hello?" Isang formal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Good evening. Is this Miguel Alcazar?" "Yes, speaking." "Sir, this is from the Seth Diagnostic Center." Huminga ng malalim si Miguel. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. "Ito na. Alcazar, we have the results of the Seth test." "Alcazar, we have the results of the Seth test." Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa loob ng mamahaling sasakyan ni Miguel. Nakaparada siya sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng kanyang opisina, hindi kayang umuwi hanggat hindi niya naririnig ang katotohanan. "Can you email them to me?" Now, utos niya, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. "Right away, sir." Ibinaba niya ang tawag. Ilang segundo lang, isang notifikasyon ang lumabas sa screen ng kanyang cellphone. Isang email. Isang email na magtatakda ng kanyang kapalaran. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ang attachment. Isang dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang key paternity test result. At sa ibaba, ang mga numerong magpapasya sa lahat. Huminga siya ng malalim at nag-scroll pababa. Probability of paternity, 99.9%. Ang mga numero ay tila lumukso mula sa screen at sinampal siya ng malakas. 99.9%. Paulit-ulit niyang binasa. Hindi. Hindi siya nagkakamali. Isang emosyon ang biglang bumuhos sa kanya, isang napakalakas na alon na hindi niya mapigilan. Hindi ito purong saya. Hindi rin purong gulat. Ito ay isang magulong halo ng lahat, ng kagalakan na mayroon siyang anak, ng matinding galit sa sarili dahil sa mga taong nasayang, at ng nakakabinging pagsisisi na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Bigla niyang hinampas ang manibela. Isang beses. 2. 3. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa leather ay ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan, kasabay ng kanyang mabibigat na paghinga. "Anak ko, di." Bulong niya sa sarili. "May anak ako, di." Ang imahe ni Liam ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang maliit nitong ngiti. Ang mga mata nitong nangungusap. Ang bata na iyon, ang isa sa 4 na anak ni Ara, ay dugo niya. Dugo ng kanyang dugo. Ang buong mundo ni Miguel Alcazar ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang kanyang mga prioridad, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga plano, lahat ay nagbago. Hindi na siya lamang isang Hindi na lang siya isang anak. Isa na siyang ama. Kinabukasan, ibang Miguel ang pumasok sa mansyon. Ang dating malamig at malayo ay napalitan ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Dumaan siya sa isang toy store bago umuwi at binili ang pinakamalaki at pinakamahal na remote control na kotse na nakita niya. Naabutan niya si Ara na nagwawalis sa hardin habang ang 4 na bata ay tahimik na naglalaro sa damuhan. Lumapit siya, ang puso ay kumakabog at iniabot ang malaking kahon kay Liam.
Tumingin si Liam sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang ina, na para bang humihingi ng permiso. Lumapit si Ara, ang mukha ay walang emosyon. Kinuha niya ang kahon mula sa mga kamay ni Liam at ibinalik ito kay Miguel. Salamat po, sir. Pero hindi po namin kailangan ng awa ninyo, sabi ni Ara, ang boses ay matigas na parang bato. This is not pity, Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay maseryoso kaysa dati. It's a gift. Hindi po kami tumatanggap ng regalo, sagot ni Ara, bago tawagin ang mga anak at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Miguel na nakatayo doon, hawak-hawak ang laruan. Hindi siya sumuko. Kinagabihan, hinarap niya ang kanyang ina sa sala. Mom, I need to know the truth, simulan niya. Bakit mo ako pinilit na iwan si Ara noon? Anong totoong dahilan? Tumingin sa kanya si Doña Elvira, halatang nagulat sa biglaang pagtatanong. Miguel, napag-usapan na natin to, she was not good for you. For the family. That's not the real reason, Mom. I want the truth, git niya, ang boses ay tumataas. Wala kang mapapala kung bubuksan mo pa ang nakaraan, anak. Manahimik ka na lang, sabi nito bago tumayo at iwan siya. Ang pag-iwas ng kanyang ina ay lalo lang nagpatibay sa kanyang desisyon. May itinatago ito. May mas malalim na dahilan. Nang mga sumunod na araw, sinubukan ni Miguel na mapalapit kay Liam sa bawat pagkakataon. Ngunit si Ara ay laging isang pader sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro sa balkonahe, nakita niya si Liam na masayang naglalaro sa hardin, habol-habol ang isang paru-paro. Nakalimutan ni Miguel ang kanyang binabasa. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Liam. Pinanood niya ang bawat galaw nito, ang bawat tawa. Ang isang ngiti ay unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang bata na anak ng kanyang kasambahay. Ang nakita niya ay ang kanyang anak. Ang sarili niyang anak. Isang pagmamahal na hindi niya akalaing mararamdaman niya ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Isang pagmamahal na may kasamang matinding sakit at pangungulila. Hindi niya namalayan na si Ara pala ay nakatayo sa may pintuan ng balkonahe, tahimik na nanonood sa kanya. Nahuli siya. Nahuli siya sa kanyang kahinaan. Lumapit si Ara, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa at pagbabantay. Ano ba talaga ang kailangan mo sa anak ko, Miguel? Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, hindi sa sir, ay isang patunay na ang pader sa pagitan nila ay nagsisimula ng magkalamat. Tumingin si Miguel mula kay Liam pabalik kay Ara, ang kanyang mga mata ay hindi na kayang itago ang katotohanan. Ang mga ito'y puno ng mga emosyong matagal niyang kinimkim, pagkakasala, pagmamahal, at isang desperadong pagnanais na ituwid ang lahat. Bago pa man siya makasagot, isang nakakatakot na tanong ang binitawan ni Ara, ang boses ay nanginginig. Bakit ka nakatingin sa kanya na parabang sa'yo siya? Ang tanong ni Ara ay naiwang nakabitin sa hangin. Bago pa man makabuo ng sagot si Miguel, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Mommy! Pareho silang napalingon. Ang sigaw ay galing kay Liana na nakaturo sa kapatid nitong si Liam. Nakita ni Ara ang kanyang bunso na nakahandusay sa damuhan. Hindi ito gumagalaw. Ang masayang paghahabol sa paru-paro kanina ay naging isang nakakatakot na eksena. Liam! Tumakbo si Ara, ang takot ay biglang pumalit sa lahat ng galit at pagdududa sa kanyang dibdib. Sumunod si Miguel, ang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nilapitan ni Ara ang kanyang anak. Binaliktad niya ito. Ang mukha ni Liam ay maputlang maputla, parang isang papel. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Liam! Anak, gumising ka. Liam! Yugyug niya ang maliit na katawan pero wala itong reaksyon. Diyos ko, anong nangyayari? Sigaw ni Ara, ang boses ay basag na sa pag-iyak. We need to get him to a hospital. Now, sigaw ni Miguel, ang kanyang isip bilang isang sihi ay biglang gumana sa gitna ng kaguluhan. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Miguel ang walang malay na katawan ni Liam. Ang gaan nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sumakay sila sa kotse ni Miguel, kasama ang 3 pang batang umiiyak sa takot sa likod. Si Ara ay nasa tabi ni Liam, hawak-hawak ang kamay nito, walang tigil sa pagdarasal.
Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Ara. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Pagdating nila sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse si Liam at isinakay sa isang stretcher. Anong nangyari? Tanong ng isang doktor. Bigla na lang po siyang bumagsak, nanginginig na sagot ni Ara. Hindi po siya gumigising. Okay, ma'am, we'll take care of him. Maghintay na lang po muna kayo sa labas. Isinara ang mga pinto ng emergency room, iniwan si Ara sa labas, nanginginig at nawawala sa sarili. Niyakap niya ang kanyang 3 pang anak, sinusubukang magpakatatag para sa kanila, pero ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Napaupo siya sa isang upuan sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang isip ay napuno ng mga paano kung huli na ang lahat? Paano kung may mangyaring masama sa kanyang bunso? Hindi niya kakayanin. Ilang sandali ang lumipas, o baka oras, hindi na alam ni Ara. Lumabas ang doktor mula sa emergency room, ang mukha nito ay seryoso. Tumayo si Ara. Dok, kumusta po ang anak ko? Huminga ng malalim ang doktor. Ma'am, your son is stable for now. Pero kailangan nating malaman ang dahilan ng kanyang pag-collapse. Based on our initial tests, he has severe anemia. His blood count is critically low. Kailangan niya ng blood transfusion urgently. Dugo po. Sige po, Doc. Kunin niyo po ang dugo ko. Kahit gaano karami. Sinubukan na po namin, ma'am, malungkot na sabi ng doktor. Unfortunately, you are not a match. Type E po kayo. Your son is type O negative, very rare blood type. Ang mga salita ng doktor ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Paano po yung mga kapatid niya? Pwede po ba sila? Umiling ang doktor. We need to test them, pero dahil magkakaiba kayo ng blood type ng asawa ninyo. Patay na po ang asawa ko, putol ni Ara. Pareho po kami ng blood type. Type E. Ang mukha ng doktor ay nagpakita ng pagkalito, pero mabilis itong bumalik sa pagiging propesyonal. I see. We'll find his donor from the blood bank, ma'am. But given that it's a rare type, it might take time. Time that your son may not have. Gumuho ang mundo ni Ara. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Napaiyak siya ng malakas, isang iyak na puno ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Ang ina na nangakong poprotektahan ang kanyang mga anak ay walang magawa para iligtas ang isa sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iyak. Test the blood. Napatingin si Ara. Si Miguel. Nakatayo ito sa harap ng doktor, ang kanyang mukha ay determinado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ara, puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Sir, naguguluhang tanong ng doktor. I said, test the blood. Now, ulit ni Miguel, ang boses ay hindi nag-aalinlangan. May kinuha siyang wallet at ipinakita ang isang card sa doktor. Isang donor card. I'm O negative. Ang buong pasilyo ay tila natahimik. Tinitigan ni Ara si Miguel, ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nangyayari. Paanong posible? Nagkatinginan ang doktor at ang nurse bago mabilis na kumilos. Dinala nila si Miguel sa isang maliit na silid para kunan ng dugo. Naiwan si Ara na nakatulala. Isang napakabihirang blood type. Isang sansa sa 1,000,000. Paanong nagkataon na ang lalaking dumurog sa kanyang puso ang siya ring may hawak ng susi para sa buhay ng kanyang anak? Ilang minuto ang lumipas. Lumabas ang doktor mula sa silid, ang mukha nito ay hindi maipinta. Puno ito ng pagkamangha. Lumapit ito kay Ara. It's a perfect match. M. Alcazar, your blood can save him. Nakaupo si Miguel sa tabi ng kama sa pribadong silid kung saan inilipat si Liam. Ang kanyang kanang braso ay may band-aid kung saan kinuha ang kanyang dugo. Sa kabilang banda, pinagmamasdan niya ang dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa isang bag, papasok sa maliit na braso ng bata sa pamamagitan ng isang e-line. Ang kanyang dugo. Ang dugong iyon ang nagbibigay ng kulay pabalik sa maputlang mukha ni Liam.
Ang dugong iyon ang nagbibigay ng buhay sa batang hindi niya alam na kanya pala. Si Ara ay nakatayo sa isang sulok ng silid, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Mula nang malaman niyang magkatugma sila ng dugo ni Miguel, hindi na ito nagsalita. Ang katahimikan nito ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Alam ni Miguel na hindi na niya kayang itago pa. Hindi na tama. Hindi na makatarungan. Tumayo siya. Ara, can we talk? Tanong niya, ang boses ay mahinahon pero puno ng bigat. Sa labas. Nag-alinlangan si Ara, ang mga mata ay nakapako kay Liam. Saglit lang to, promise, dagdag ni Miguel. Dahan-dahang tumango si Ara at sumunod sa kanya palabas. Naghanap sila ng isang bakanting waiting area na walang gaanong tao. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang file, at iniabot ito kay Ara. Ano to? Tanong ni Ara, ang boses ay walang emosyon. Just read it, pakiusap ni Miguel. Nag-aalangang kinuha ni Ara ang cellphone. Nakita niya ang isang dokumento. Isang resulta ng laboratorio. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga salita, sa mga numero. Paternity test result. Alleged father, Miguel A. Alcazar. Child, Liam Reyes. Probability of paternity, 79.9%. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Ara. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Napatingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Ano-anong kalokohan to, Miguel? Nanginginig niyang tanong. Gawa-gawa mo lang to, di ba? Para ano? Para kunin ang anak ko sa akin. Umiling si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi, Ara. Totoo yan. Nakuha ko ang buhok niya nung isang araw. Nagduda ako dahil sa mga mata niya, sa ngiti niya. I had to know. Biglang tumawa si Ara. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit. Nagduda ka? Ngayon ka lang nagduda? Pagkatapos ng maraming taon, ngayon mo lang naisip. Ganyan ka ba kamanhid, Miguel? Ang bawat salita ni Ara ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Miguel. Karapat-dapat siya sa lahat ng iyon. Ara, I know. I know I don't deserve to even stand here. Wala akong karapatang magpaliwanag. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hinawakan niya ang mga balikat ni Ara, pero mabilis itong pumiglas. Ang totoo. Aling totoo, Miguel? Ang katotohanan na iniwan mo ako ng walang salita. Ang katotohanan na tinuring mo akong basura. O ang katotohanan na babalik ka ngayon at sasabihing may karapatan ka sa isa sa mga anak ko. His every son, Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay basag na. Liam is if my son. Ang mga salitang iyon ay ang huling dago. Sinampal siya ni Ara. Isang malakas na sampal na umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Wala kang karapatan, sigaw ni Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ako ang nahirapan sa panganganak. Ako ang mag-isang nagpalaki sa kanila. Nasaan ka noon, Miguel? Nasaan ka noong kailangan ko ng tulong? Nasaan ka noong namatay ang asawa ko at mag-isa kong hinarap ang lahat? Nasaan ini? Hindi makasagot si Miguel. Tinanggap niya ang bawat salita, bawat patak ng luha, bawat hibla ng galit. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Kinuha ni Ara ang cellphone mula sa kanyang kamay at ibinato ito sa sahig. Tumama ito sa pader at nabasag. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Hindi ko kailangan ng dugo mo. Hindi ka namin kailangan, sigaw niya, bago tumalikod at tumakbo pabalik sa silid ni Liam. Naiwan si Miguel na nakatayo doon, bagsak ang mga balikat. Ramdam niya ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi, pero mas masakit ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, lumingon siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang kanyang ina. Si Doña Elvira. Ang mukha nito ay hindi maipinta, isang halo ng gulat, pagkamuhi at galit. Malinaw na narinig nito ang lahat. Anong kalokohan ito?
Sigaw ni Doña Elvira habang mabilis na naglalakad palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Ang sigaw ni Doña Elvira ay pumuno sa pasilyo, mas malamig pa kaysa sa aircon ng ospital. Anong kalokohan ito? Ulit niya, ang mga mata ay nanlilisik, nakatutok kay Miguel pero ang galit ay malinaw na para kay Ara, nakasalukuyang nakatayo sa may pintuan ng silid ni Liam, parang isang estatwang nabasag. Mom, please, not here, pakiusap ni Miguel, sinusubukang hawakan ang braso ng ina. Pero tinabig siya ni Doña Elvira. Dumiretso ito kay Ara, ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Ikaw, dinuro niya si Ara. How dare you? Anong klaseng manggaganso ka? Planado mo ba ang lahat ng ito? Ang pag-apply bilang katulong? Ang pagdadala mo ng 4 na bata dito? Para ano? Para akitin ulit ang anak ko? Para makakuha ng pera sa amin? Napaatras si Ara. Ang bawat salita ni Doña Elvira ay isang laso na tumatago sa kanyang puso. Wala po akong ginagawang masama, mahinang sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig. Niyakap niya ang sarili na para bang iyon na lang ang natitira niyang proteksyon. Walang ginagawang masama, tumawa ng malakas si Doña Elvira. Talaga? At ano itong naririnig ko? Na anak daw ni Miguel ang isa sa mga yan? Huwag mo kaming gawing tanga. Isa kang desperada. Isang gold digger. Mom, stop it, sigaw ni Miguel, humarang sa pagitan ng dalawang babae. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ako pa ang hindi nakakaalam? Humarap sa kanya si Doña Elvira, ang mukha ay namumula sa galit. Nagpabulag ka na naman sa babaeng iyan, Miguel. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Ginamit niya ang anak niya para makuha ka. Sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago kay Ara. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Itinulak niya si Miguel sa gilid at hinarap si Doña Elvira ng diretsyo. Huwag na huwag ninyong pagsasalitaan ng ganyan ang mga anak ko, sabi ni Ara, ang boses ay mababa pero matatag. Maaari ninyo akong tapak-tapakan, alipustahin, sabihan ng kahit anong gusto ninyo. Pero oras na idamay ninyo ang mga anak ko, ibang usapan na yan. Nagulat si Doña Elvira sa biglaang pagbabago. Ngunit mabilis itong nakabawi. Talaga? At ano ang gagawin mo? Isusumbong mo ako. Kanino? Sa anak kong nauto mo. Ngumisi si Doña Elvira. May kinuha siyang checkbook at ballpen mula sa kanyang mamahaling bag, mabilis siyang nagsulat at pinunit ang isang tseke. Iniabot niya ito kay Ara. Heto. 1,000,000. Kunin mo iyan at lumayo na kayo sa buhay namin. Huwag na kayong magpapakita pa. Ever. Tinitigan ni Ara ang tseke. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Doña Elvira, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang tseke. At sa harap ni Doña Elvira at ni Miguel, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Sa 4 na piraso. Hanggang sa maging maliliit na konfeti. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel, hinayaang mahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Hindi mabibili ng pera ninyo ang pagkatao ko, sabi ni Ara, ang bawat salita ay may bigat. At lalong hindi ninyo mabibili ang mga anak ko. Tinalikuran niya sila at pumasok sa silid ni Liam, isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Miguel na tulala, habang si Doña Elvira ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Sa loob ng silid, sumandal si Ara sa pinto. Doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig at umiyak ng walang tunog. Ang katawan niya ay nanginginig. Pakiramdam niya ay nasa isang sulok siya. Si Miguel, na ama pala ng isa sa kanyang mga anak, ay isang paalala ng sakit ng nakaraan. Si Doña Elvira, isang halimaw na handang gawin ang lahat para sirain siya. Paano niya lalabanan ang mga ito? Sila ay makapangyarihan. Sila ay mayaman. At siya, isa lang siyang yaya na walang-wala. Tumingin siya kay Liam na mahimbing na natutulog, ang kulay ay bumabalik na sa mukha nito dahil sa dugo ni Miguel. Dugo ni Miguel. Dugo ng isang Alcazar. Biglang bumangon ang isang matinding takot sa puso ni Ara. Gagamitin nila ito laban sa kanya. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para kunin si Liam.
Hindi. Hinding-hindi siya papayag. Kinagabihan, nang ang lahat ay natutulog na, gumawa si Ara ng isang desisyon. Habang nagbabantay ang isang nurse na binayaran ni Miguel, umuwi si Ara sa mansyon. Dahan-dahan, na parang isang anino sa dilim, pinasok niya ang kanilang maliit na kwarto. Ginigising niya sina Leo, Luque at Liana. Mga anak, magbibihis tayo. May pupuntahan tayo, bulong niya. Kinuha niya ang isang bag at inilagay ang ilang damit na kaya niyang dalhin, ang natitirang gatas, at ang lahat ng pera na naipon niya. Walang-wala. Pero sapat na para makalayo. Nagsulat siya sa isang maliit na piraso ng papel. Bumalik siya sa ospital, kinuha ang natutulog na si Liam, at kasama ang 3 pa niyang anak, tahimik silang lumabas sa fire exit ng ospital. Sa labas, sa malamig na hangin ng gabi, pinara niya ang unang taxi na dumaan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Kahit saan po, Manong, sagot ni Ara, habang niya yakap ang kanyang 4 na anak. Basta malayo dito. Samantala, bumalik si Miguel sa mansyon para kumuha ng mga gamit. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan. Pagpasok niya sa maliit na kwarto ni Ara para tingnan kung may kailangan ito, ang nakita niya ay isang halos walang lamang silid. Sa ibabaw ng banig kung saan dapat natutulog ang mga bata, may isang nakatuping papel. Kinakabahan, binuksan niya ito. Nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Ara ang 2 pangungusap. Huwag mo na kaming hanapin. Pakiusap. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Umalis na sila. Tinakasan na siya ni Ara, dala-dala ang kanilang anak. Ang katahimikan sa maliit na kwarto ni Ara ay nakakabingi. Ang piraso ng papel ay nakakalat sa sahig. Ang mga salita ni Ara ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umuulit sa isipan ni Miguel. Huwag mo na kaming hanapin. Ang paunang pagkabigla ni Miguel ay mabilis na naging purong sindak. Isang sindak na gumapang sa kanyang buong katawan at nagpaningas ng apoy ng galit. Ara, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa walang lamang pasilyo. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pababa sa hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat. Sinalubong niya ang mga kasambahay. Nakita niyo ba si Ara at ang mga bata? Umiling sila, ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang dinadyal ang numero ni Ara. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Tinakbo niya ang buong bahay. Ang hardin kung saan huli niyang nakitang naglalaro si Liam. Ang kusina. Ang bawat sulok. Pero wala. Naglaho silang parang bula. Ang anak niya. Ang anak niyang kasasabi lang niyang ililigtas at poprotektahan. Nawala. Tinakasan siya. At alam niya kung sino ang may kasalanan. Sa gitna ng sala, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Elvira, na kalmadong nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. Ang katahimikan nito ay isang insulto. Nasaan sila? Tanong ni Miguel, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ibinaba ni Doña Elvira ang magazine at tiningnan siya. Sino? Ang babaeng yon at ang kanyang mga pasanin. Mabuti naman at umalis na sila. Isang malaking problema ang nawala. Ang mga salitang iyon ay ang nagsilbing gasolina sa apoy. Problema, sumigaw si Miguel, ang ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Anak ko ang isa sa mga problemang iyon, Mom. Anak ko. Huwag kang sumigaw sa akin, Miguel, matigas na sabi ni Doña Elvira, tumatayo. Ginawa niya ang dapat. Alam niyang hindi siya nababagay dito. Hindi siya umalis dahil doon. Umalis siya dahil sayo. Dahil sa mga sinabi mo. Dahil tinakot mo siya. Dahil sa buong buhay ko, palagi mo na lang sinisira ang lahat ng nagpapasaya sa akin. Nagbago ang mukha ni Doña Elvira. Ang kalma ay napalitan ng galit. Ginagawa ko to para sayo. Para sa pamilya. Para sa pangalan natin. Pero nagpabulag ka sa isang babaeng walang-wala. At ngayon, handa mong talikuran ang lahat para sa kanya? Sigaw ni Miguel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hahanapin ko sila, Mom. I will find them. With or without you. At kapag nahanap ko sila, hinding-hindi mo na sila makikita pa. Ibibigay ko ang lahat sa kanila. Iiwan ko ang kumpanya. Iiwan ko ang pangalang Alcazar.
Wala akong pakialam. Natigilan si Doña Elvira. Ang pagbabanta ni Miguel na iiwan ang lahat ng pinaghirapan niya, ang legacy ng kanilang pamilya, ay tumama sa kanya. Nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Isang takot na mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim. Hindi mo gagawin yan, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay naging peligrosong kalmado. Hindi mo alam ang mga isinakripisyo ko para sa pamilyang ito. Hindi mo alam ang mga ginawa ko para protektahan ka. Anong isinakripisyo mo? Ang kaligayahan ko, mapait na tanong ni Miguel. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Mas higit pa dyan, anak. Lumapit ito sa kanya. Naaalala mo ba noong una kong nalaman na may relasyon kayo ni Ara? Sinabihan kitang hiwalayan siya. Pero matigas ang ulo mo. Patago kayong nagkikita. Nalaman ko ang tungkol sa huling gabi ninyo. Nagduda ako na baka may nabuo. At pagkatapos, nalaman kong nagpakasal siya agad sa isang construction worker. Isang lalaking nagngangalang Marco. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang kumabog ng mabilis sa ibang dahilan. Hindi na galit, kundi takot. Anong kinalaman niya dito? That man, that Marco, he was a loose end, bulong ni Doña Elvira, na parang nagkukwento lang ng isang ordinaryong bagay. Isang balakid. Isang problema na kailangang ayusin bago pa man lumaki. Kaya inayos ko. Napaatras si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ang aksidente sa construction site kung saan siya namatay, patuloy ni Doña Elvira, ang mga mata ay walang emosyon. Hindi iyon aksidente, Miguel. It was arranged. I tied it up. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilya. Para sa'yo. Ang mundo ni Miguel ay huminto. Ang tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng tinawag niyang ina. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi na kanyang ina. Isang halimaw. Ang kanyang ina ay isang mamamatay tao. Ang galit ni Miguel ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na lamig. Isang lamig na nagbigay sa kanya ng kakaibang kalinawan. Naalala niya ang isang bagay. Ang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa study ng kanyang ina. Ang safe na palagi nitong sinasabing kinaglalaman ng lahat ng sikreto ng pamilya. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa study. Miguel, saan ka pupunta? Bumalik ka dito, sigaw ni Doña Elvira, sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Pumasok siya sa study, tinanggal ang painting sa pader, at hinarap ang maliit na bakal na pinto ng safe. Hinila niya ito ng buong lakas. Ang bakal ay yumupi. Hinila niya ulit. Ang pinto ay bumigay at bumukas. Sa loob, may mga dokumento, alahas, at isang maliit na digital voice recorder. Kinuha niya ito. Habang nakatingin sa kanya ang nanlalaking mata ng kanyang ina, pinindot niya ang play. Isang boses ang umalinggaw sa silid. Ang boses ng kanyang ina, kausap ang isang lalaki. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Walang dapat maiwang bakas. Bayad ka na. Pinatay niya ang recorder. Tumingin siya kay Doña Elvira. Ang mukha nito ay putlang-putla, puno ng pagkatalo. Isinilid ni Miguel ang recorder sa kanyang bulsa. You will pay for this, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, mas malamig pa kaysa sa kamatayan. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng bahay, palayo sa halimaw na tinawag niyang ina, dala-dala ang katotohanang sisira sa kanilang lahat. Ang lumang simbahan sa isang maliit na probinsya sa Laguna ang naging kanlungan ni Ara. Dito, ang amoy ng mga kandila at lumang kahoy ay pansamantalang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang naguguluhang puso. Sa loob ng 3 araw, ang mga pader na ito ang nagsilbing saksi sa kanyang mga dasal at luha. Nakaupo siya sa isa sa mga mahabang bangko sa harap, mahigpit na yakap ang natutulog na si Liam, habang ang 3 pa niyang anak ay tahimik na naglalaro ng mga bato sa sahig. Ang kanilang mga tawa ay mahina at maingat, na para bang alam nilang bawal mag-ingay. Ang pera niya ay paubos na. Ang gatas ay malapit nang maubos. Pero ang takot niya ay hindi naubos.
Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Itago niyo po kami. Huwag niyo po silang hayaang mahanap kami. Protektahan niyo po ang mga anak ko. Ara! Isang boses. Isang boses na pamilyar. Isang boses na sanhi ng lahat ng kanyang sakit at ngayon ng kanyang takot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa paglingon niya, ang kanyang puso ay tila nalaglag sa kanyang tiyan. Nakatayo sa may pasukan ng simbahan si Miguel. Hindi ito ang sihi na nakita niya sa mansyon. Ang suot nitong damit ay gusot, ang buhok ay magulo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang palatandaan ng mga gabing walang tulog. Ang itsura niya ay hindi itsura ng isang mananakop. Ito ay itsura ng isang taong nawalan at nasasaktan. 3 araw. 3 araw na halos hindi siya natulog, hindi kumain. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon at pera niya, hindi para manakot, kundi para maghanap. Sinuyod ng kanyang mga tauhan ang bawat terminal ng bus, bawat pantalan. At sa wakas, isang impormasyon. Isang driver ng taxi ang nakapagsabi na ibinaba niya ang isang babae na may 4 na anak sa isang simbahan sa Laguna. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niya agad sila. Si Ara, nakayakap kay Liam. Ang 3 pa ay naglalaro. Ang eksena ay napakapayapa, isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilya na siya mismo ang sumira. Ang galit na naramdaman niya sa kanyang ina ay napalitan ng isang malalim na lungkot at desperasyon. Kailangan niyang maipaliwanag. Kailangan niyang maituwid ang lahat. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara nang lumingon ito. Isang takot na parang punyal sa kanyang puso. Hindi siya nagsalita. Sa harap ni Ara, sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng altar, dahan-dahang lumuhod si Miguel Alcazar. Inilapag niya ang kanyang mga tuhod sa malamig na semento, isinuko ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Ara, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pakiusap. Pakinggan mo ako. Please. Kahit ngayon lang. Bago pa man makasagot si Ara, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa sagradong katahimikan. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na biglang huminto. Ang pinto ng simbahan ay bumukas ng malakas. Pumasok si Doña Elvira, ang mukha ay matigas na parang bato. Sa likod niya ay 2 lalaking nakasuit, isang abogado at isang bodyguard. Ang kanilang presensya ay isang karumihan sa loob ng bahay ng Diyos. Agad na tumayo si Ara, itinago ang 4 na bata sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pader, isang kalasag para sa kanyang mga anak. Nandito kami para kunin ang apo ko, deklara ni Doña Elvira. Ang boses ay malamig at walang pakundangan sa lugar kung nasaan sila. Wala kayong karapatan, sigaw ni Ara. Umisi ang abogado. Sa katunayan, ma'am, may karapatan kami. Ang kliyente ko ang lola. Si Ian Alcazar ang ama. Mayroon kaming court order para sa temporary custody ni Liam Alcazar dahil sa inyong kapabayaan. Hindi yan totoo. Hindi ako pabaya. Ang pagtakas kasama ang isang bata na kalalabas lang ng ospital ay isang malinaw na kapabayaan, sabi ng abogado. Tapos na ang usapan, sabi ni Doña Elvira. Tumingin siya sa kanyang bodyguard. Kunin mo ang bata. Ang bodyguard ay nagsimulang maglakad palapit. Napaatras si Ara, lalong hinigpitan ang yakap sa kanyang mga anak na nagsisimula ng umiyak sa takot. Para siyang isang hayop na nakulong sa isang sulok, handang makipagpatayan para sa kanyang mga supling. Tumingin siya kay Miguel na nakaluhod pa rin, naghahanap ng tulong, pero ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi awa, kundi isang nagbabagang apoy. Bago pa man makalapit ang bodyguard, mabilis na tumayo si Miguel. Sa isang iglap, siya na ang nakaharang sa pagitan ng kanyang ina at ni Ara. Hinarap niya ang bodyguard, ang kanyang mga mata ay madilim at mapanganib. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, ang abogado, at sa lahat ng naroroon. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na ang boses ng isang duwag na anak. Ito ay boses ng isang ama. Isang leon na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Subukan ninyong hawakan ang anak ko, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal, at sisiguraduhin kong sa kulungan kayo lahat pupulutin.
Ang mga salita ni Miguel ay umalingaw sa loob ng simbahan, isang biglaang kalasag na hindi inaasahan ni Ara. Sa isang iglap, ang lalaking kinasusuklaman niya ay naging kanyang tanging kakampi. At anong karapatan mo para pagsabihan kami ng ganyan, Miguel? Tumawa ng mapakla si Doña Elvira. Nakalimutan mo na ba? Ikaw pa rin ang anak ko. At ako pa rin ang may kontrol sa lahat. Umiling si Miguel, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na, Mom. Hindi na ngayon. May kinuha siyang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Ang digital recorder. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Doña Elvira. Hindi sumagot si Miguel. Pinindot lang niya ang isang buttons. Isang boses ang pumuno sa katahimikan. Ang boses ni Doña Elvira, malamig at malinaw. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Walang dapat maiwang bakas. Bayad ka na. Napatigil ang lahat. Si Ara, ang abogado, maging ang bodyguard. Napatingin sila kay Doña Elvira, na ang mukha ay biglang namutla na parang kandila. Aanong saan mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Doña Elvira. Mula sa safe mo, Mom, malumanay na sagot ni Miguel. Ang safe kung saan mo itinatago ang lahat ng sikreto ng pamilya. Humarap si Miguel kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Ara, ang lalaking kausap niya dyan siya ang pumatay kay Marco. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Ara. Si Marco. Ang mabait niyang asawa. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng apelyido at nangakong aalagaan sila. Ang pagkamatay niya hindi pala aksidente. Pinatay niya si Marco, ulit ni Miguel, ang boses ay basag, dahil nalaman niyang posibleng nagdadalang tao ka pagkatapos ng huling gabi natin. Akala niya, sa pagpatay kay Marco, mawawala ang problema. Mawawala ka. Mawawala ang anak natin. Ang hininga ni Ara ay nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Kung hindi siya nakasandal sa pader, marahil ay bumagsak na siya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay biglang nagkaroon ng isang pangalan, isang mukha. Ang mukha ni Doña Elvira. Sa sandaling iyon, 2 pulis ang pumasok sa simbahan. Malinaw na tinawagan na sila ni Miguel bago pa man ito dumating. Doña Elvira Alcazar, you are under arrest for the murder of Marco Sandoval, sabi ng isang pulis. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng anak ko. Miguel, anong ginagawa mo? Anak mo ako, sigaw ni Doña Elvira habang pinupusasan. Hindi tumingin si Miguel. Nakapako ang kanyang mga mata kay Ara, na parang humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang hindi niya ginawa. Habang dinadala ng mga pulis si Doña Elvira papalabas, tumigil ito sa tapat ni Miguel. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi. Isinumpa kita, Miguel. Isusumpa kita. Nang mawala na sila at ang abogado't bodyguard na mabilis na naglaho, ang tanging natira sa simbahan ay ang katahimikan. Isang mabigat na katahimikan. Umupo si Miguel sa bangko, ilang talampakan ang layo mula kay Ara. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga palad. Umiiyak siya. Hindi malakas, pero ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ara! Patawarin mo ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko alam. Kung alam ko lang kung hindi lang ako naging duwag noon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabanta ng kanyang ina. Ang takot niya para sa pamilya ni Ara. Ang gabing lasing siya at puno ng pagsisisi. Ang paghihirap niya sa loob ng maraming taon, dala-dala ang bigat ng pag-iwan sa kanya. Hindi nagsalita si Ara. Ang galit na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado, awa. Awa para kay Miguel. Awa para sa kanilang dalawa. Awa para sa nawalang panahon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Liam na ngayon ay gising na at nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa 3 pa niyang anak na nakayakap sa kanya. Sila ang mahalaga. Tumayo siya at lumapit kay Miguel. Hindi siya nagsalita. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga mata ay pula at puno ng luha, naghihintay ng hatol. Huminga ng malalim si Ara. Tumingin siya kay Miguel, pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Ang pamilya niya. Ang magulo, basag, at hindi perpektong pamilya niya.
Sa wakas, nagsalita siya. Isang pangungusap lang. Isang pangungusap na may dalang bigat ng nakaraan at pag-asa para sa hinaharap. Umuwi na tayo. Hindi umuwi na ako. Kundi umuwi na tayo. Isang salita. Ngunit para kay Miguel, ang salitang iyon ay sapat na. Ito ay hindi pa pagpapatawad. Hindi pa pag-ibig. Pero ito ay simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso laban kay Doña Elvira Alcazar ay naging isang malaking balita, isang iskandalo na yumanig sa mundo ng mga mayayaman. Sa huli, nahatulan siya, hindi para sa buhay na kinuha niya, kundi para sa mga taon ng kaligayahan na ninakaw niya mula sa sarili niyang anak. Ang mansyon ng mga Alcazar ay nanatiling tahimik at malungkot, isang monumento ng mga basag na pangarap. Pero sa isang maliit at simpleng apartment sa Quezon City, isang bagong buhay ang unti-unting nabubuo. Hindi na nagtrabaho si Ara bilang kasambahay. Tinulungan siya ni Miguel na magtayo ng isang maliit na online business na nagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain, isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Ang apartment ay hindi kasing laki ng mansyon, pero ito ay puno ng init, ng tawanan, at ng amoy ng bagong lutong ulam. Ito ang kanilang tahanan. Si Miguel naman ay tinalikuran ang posisyon bilang CEO ng Alcazar Group. Ipinasa niya ito sa kanyang mga pinsan at pinili ang isang mas simpleng buhay. Hindi siya nakatira kasama ni Ara, isang desisyon na pareho nilang pinagkasunduan. Ang mga sugat ay masyadong malalim para maghilom ng ganoon kabilis. Kailangan nila ng espasyo. Kailangan nila ng panahon. Ngunit bawat araw naroon siya. Tuwing umaga, siya ang naghahatid sa 4 na bata sa eskwela. Tuwing hapon, siya ang sumusundo. Isang hapon, naabutan ni Ara si Miguel sa sala, nakaupo sa sahig, seryosong sinusubukang ayusin ang sirasirang diaper ng isa sa kambal, si Luque. Hindi, baliktad yata, sabi ni Miguel sa sarili, habang si Luque naman ay tumatawa lang. Napasandal si Ara sa may pintuan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang pinapanood sila. Lumapit siya at kinuha ang diaper. Ganito kasi yan, sabi niya, habang ipinapakita ang tamang paraan. Okay. I'm still learning, nahihiyang sabi ni Miguel. Okay lang yan, sagot ni Ara. May 3 ka pa para mag-practice. Ang kanilang mga interaksyon ay ganito, puno ng mga maliliit na sandali. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig. Walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang naroon lang ay ang unti-unting pagbuo muli ng tiwala, piraso bawat piraso. Gabi-gabi, bago umuwi si Miguel, mayroon silang isang ritual. Upo siya sa tabi ng kama ng 4 na bata at babasahan sila ng kwento. Hindi lang si Liam ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Para sa kanya, silang 4 ay kanyang mga anak. Sina Leo, Luque, Liana at Liam. Sila ang kanyang pamilya. Isang Sabado ng hapon, dinala sila ni Miguel sa isang parke. Habang masayang naghahabulan sina Leo, Luque at Liana sa damuhan, nakaupo naman sina Ara at Miguel sa isang bench, pinapanood sila. Si Liam ay nasa pagitan nila, abala sa paglalaro ng kanyang laruang kotse. Masaya sila, sabi ni Ara, halos pabulong. Sagot ni Miguel. Masaya sila. Tumingin si Miguel kay Ara. Ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng sinaktan niya, at ang babaeng unti-unti niyang sinusubukang mahalin muli sa tamang paraan. Ara, simula niya. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. At hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Tumingin si Ara sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala na ang pader sa kanyang mga mata. Wala na ang galit. Ang nakita ni Miguel ay pagtanggap. At isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi na siya kailangang sumagot. Biglang tumayo si Liam. Kinuha niya ang kamay ni Ara gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Miguel gamit ang kanyang kanang kamay. Nagulat silang dalawa. Hinila ni Liam ang kanilang mga kamay, pinaglapit, at sinubukang pagpatungin ang mga ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagkatinginan sina Ara at Miguel. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, hindi na kuryente ng sakit, kundi ng isang pamilyar na init. Ang 3 pang bata ay tumatakbong lumapit. Group hug, sigaw ni Liana. Niyakap nilang lahat sina Ara, Miguel at Liam.
Isang magulo, masaya, at hindi perpektong group hug. Sa gitna ng tawanan at yakapan ng mga bata, sa ilalim ng puno sa isang ordinaryong parke, nagkatinginan muli sina Ara at Miguel. At sa pagkakataong iyon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, sabay silang umiti. Isang ngiti na totoo. Isang ngiti na galing sa puso. Isang ngiti na nagsasabing, anuman ang mangyari, ito na ang kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtangis ni Ara, sa bawat pagsisisi ni Miguel, at sa bawat munting ngiti ng kanilang mga anak na sina Leo, Luque, Liana at Liam. Habang isinusulat ang kanilang paglalakbay, iisa lang po ang nais kong iparating, na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo. Minsan, ito ay masakit. Ngunit ang tunay na pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay may kakayahang maghilom. Ang kwento ni Ara at Miguel ay isang paalala na ang tunay na katapangan ay hindi lamang sa paglaban, kundi pati na rin sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At ang pinakamahalaga, ito ay tungkol sa pag-asang laging may bagong simula na naghihintay, gaano man kadilim ang nakaraan. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong boses. I-comment niyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga mensahe ay inspirasyon para sa mga susunod pang kwento na ating pagsasamahan. Muli, ako po ang inyong manunulat at nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay.